morning mga idol, once again. Ako nga po pala si Chef Q and welcome to Chef Q Vlogs. Yan. Good morning, isang mabiyayang morning sa ating lahat. So, nandito tayo sa Chef Q. Usual, maaga tayong na-orderan ng tapa at saka itlog. Tapsilog, tapos tosilog. Maaga tayo na-orderan. Dito. Kailangan natin medyo magmadali ng konti dahil meron pa tayong order and delivery yan sa Punta Verde. Konting seasonings. Toyo. Ating oyster. Yan. Okay, lagyan na rin natin ng konting umami. Yan. Para masarap. Ang order na is yun na. Tapa at saka yung tosino. Ayan. Dali ngayon na po yung ating tapa. Pinagparito na natin at saka yung tosino. Tapos meron din tayong dalawang itlog. Within 3 minutes, pwede na natin hanguin lahat to, tapos ibubuo na natin. Kasi yung itlog ko is sunny side up lang. So, ayan na po yung ating naipritong tapa at saka yung tosino. Ngayon, next po natin is yung ating sunny side up na itlog. Bali, ayan na po yung ating finished product. Ayan. Sa taas natin nilagay yung itlog, tapos cucumber. Ayan, tapos balot na natin, deliver natin doon sa taharap. Bali, pinapalambot na po natin yung ating tosinong kalabaw. Ayan. Dito na lang natin siya pinalambot, old fashioned way, sa ating uling. Ayan. Para siguradong hindi siya mabibigla. Siguradong hindi mabibigla yung luto niya at kasi may tender yung ating tosino kalabaw. Tapos naghihiwa na rin ako rito, umpisan ko na. Medyo nagiging makalat na paunti-unti. Sabagay, tatlong putahe lang naman po ang ating lulutuin. So, lahat po basic muna ang niluluto. So, yun, kukuluan lang natin, palalambutin, tapos hiwain. Tapos, yung ano naman natin, yung tawag dito, na ulang, pakukuluan din lang natin yun, tapos tatalbog natin yung mga ulang at saka yung mga gulay. Ang medyo matagal lang ng konti yung ating crabs. Kasi medyo palalambutin muna natin yung ating squash para at the same time pag lumambot yun magiging madilaw-dilaw yung sabaw tsaka kasi ginataan po yung ating crabs. So umpisa na po tayo mga idol. Ayan. So napakulo na natin ito kanina yung ating kalabaw. Puprito natin ng konti.
Ida-dark lang po natin siya ng konti. Gaya ng aking ginawa dito. Ayan. So, pakulo na rin tayo ng tubig para sa ating kape while we are cooking. Yes, sakto. Yan po mga ito, habang ipagano kalakas yung apoy natin, himinahan ko lang po para hindi naman siya ma-overcook. Yan. Tapos susunod na natin yung ating crabs. Bali mga idol, ito na po yung ating finished product ng ating tusinong kalabaw. Ayan. So nilagyan ko lang po siya ng gulay para hindi sila maumay, or nung ating cucumber, pantanggal umay. Nukuha niya yung ating neutralize niya po yung ating pagkaumay sa mga karne at sa matatabang pagkain. Ayan. May patribyo tayo ng konti ngayon. Bali, next na po natin is yung ating crabs. So, mga crabs natin, ganito siya kalalaki. Mataba po sila. Tinry kong buksan yung iba. Binuksan ko yung 2 piraso dito. Lumabas yung mga aligi. Saan na ba yun? Napunta sa ilalim. Nawala na. Tumakbo na. Ayun, yung mga aligi niya, yan, napunta na sa bibig yung iba. Yan. So, umpisa po natin ito. First, magsusutay lang po tayo ng ating mga kailangan. Like nitong ating ginger. Nahin po natin yung ating ginger. Ayan, para lumabas yung lasa niya dun sa ating mantika at butter. Tapos yung ating onion. Palalabasin lang po natin ng konti yung mga aroma ng ating mga nilalagay. Ayan. Tulad po niya, lumabas yung aroma nung dalawa, yung ginger at saka nung ating onion. Next sa time na ilalagay na po natin yung ating garlic. Naghulasa po ako ng kamay. So ayun, ang bilis lumabas ng ano. Tamang-tama yung temperature ng ating kawali. So, dadrop na po natin yung ating mga crabs. Tapos lalagyan natin siya ng konting tubig para maluto siya. Tapos, suhuli na po natin yung ating gata. By the way, ito po isa't kalahating kilo ng crabs. Inabot po siya ng 1,500 plus. Tapos yung ating ulang, 1 kilo lang po ang nakuha natin. Gawa ng kahapon miscommunication po yung ating pinagkukuhanan. Pero okay lang po yun. At least meron pa rin tayo may serve sa ating mga guests for today. Bali, haluin lang po natin ito muna para maging pantay yung pagpasok ng mga aroma or acidity ng ating mga condiments like ng ating onion, garlic, saka ginger. Ayan. So napansin nyo po, nag-iiba na yung kulay. Sa labas lang po yan, pero sa loob hindi pa po yan naluluto. Mamaya po magiging fully orange po yan lahat. So lalagay tayo ng tubig, tapos tatakpan natin. Pag malapit na nating hanguin, lagay natin yung ating
gata. Bali, may nakalimutan tayo, idol. Ito. Yan, kasi medyo oras na rin. Lalagay na natin yung ating squash. Isasabay na natin yan. Kasi pag naluto yung ating crabs, sabay na rin po malambot yung ating squash. Ito. Lalagyan na natin ang konti muna. Ayun, lumalabas yung ligido sa loob. Pag nalagyan po ito ng tubig, lalo lalabas yan. Napakasarap nito. So after po ng 15 minutes, eto na yung itsura ng ating crabs. Titignan natin yung malambot na siya. Ayan. Yun po kasi yung technique ko dun sa pagluluto nito. Isasabay ko na po yung ating squash para pag malambot na po yun, nasa 80% na po ng ating niluluto is malapit na. Nalagay po natin itong ating kakanggata. Yung puro po ang ilalagay natin. Ayan. Tapos, lalagay tayo ng ating string beans. Ayun. Tapos, tatakpan po natin ulit ito. Maghihintay po tayo hanggang sa lumambot yung ating mga string beans. Ayan. Hintay tayo. Siguro mga about 5 to 6 minutes. That's done. Maglalagay na lang tayo ng konting salt and pepper just to taste enough. Bali, ito na po yung ating finished product. So, lalagyan na lang po natin sa plate. Ito, sa plate na to. Para ma-ready na natin. Yung next dish natin is sinigang na ulang. Ayan. So, papatay na po natin yung ating apoy. Ay, hindi pala, maglalagay muna tayo ng konting asin. Ayan, asin, iodized salt. Yun. Ayos na po yun kasi ang ema po may may saltiness na lasa na lumalabas. So, mas maganda po yung medyo matabang siya instead na doon sa maalat. Kasi may hirapan po tayong maghabol pag medyo kumalat ang ating luto. Ayan. Sarap po. Parang nagutom tuloy ako Okay na to. Ito na natin apoy. Then, i-plate na natin. Next is sinigang na ulam sa kamyas. Ito po yung ating pangunahing gagamitin. Kamyas, mustasa, at saka yung ating labanos. Bale, ito na po yung ating second dish na crabs or ema. Ayan. Next po natin yung ulam. Bale, pagsasabay-sabay na po natin yan, mga idol. Ayan. Yung ating onion saka garlic. Ayan. Tapos lalagyan na natin yung ating kamyas.
Tapos, lalagyan na rin natin yung ating tawag dito. Tingnan natin yung ating labanos. Ayan. Durug-durugin na natin yung ating kamyas para lumabas na yung acid niya na ma-asim-asim. Ayan. So, lalagay po tayo ng tubig. Lagay na po natin yung ating tubig, pakukuluan natin. Tapos, huli na po natin lalagay yung ating shrimp or ulang. Ayan. Para hindi po siya ma-overcook. Kasi pag na-overcook po, yung balat po niya, napakahirap tanggalin. Didikit siya sa laman. So, pag tinanggal mo yung balat, isa sumasama yung mga laman-laman. So, sayang naman po. So, maliliit po yung ating naangkat na ulam. So, lalagay na natin lahat to para naman masiyahan sila. Kasi miscommunication nga po yung nangyari sa amin dun sa Gandaba. At okay lang po yun, at least meron pa rin tayo may serve na ulang at least. Ito talagang ulang na puro ito. Yan, pakukuluin lang po natin ng konti, tapos that's it. Lalagay na natin yung ating itong mustasa, and that's it. Napakasimple lang po, napakabilis. Hindi po kayo mahihirapan. Kahit sino, pwede siyang iluto. Ayan. The same way, ganun din po dun sa mga hipon, yung tiger prawns, yung ano pa ba, yung sugpo. Ayan. Ganun po yung pagluluto niya, ganun kasimple. Kung gusto niyo pong artihan or i-maximize yung luto nyo, nasa sa inyo po yun kung paano nyo siya i-maximize. As long na alam nyo po lahat ng nilalagay nyo, alam nyo po yung lasa niya, yung magiging outcome niya, basta hindi po sila magko-contrast. Kumbaga naka-uniform yun po yung lasa na ilalagay nyo, ayos po yun. Bali, tara na mga idol, i-deliver na natin to. So ayan na, nandito na. Sa upuan may mga takip. Ito nasa lapag pero may takip naman, malinis naman yan. Okay lang. Punta tayo ng Punta Verde today. Let's go! On the way na tayo mga idol. Ayan na po. Nagdadaan-daan tayo kasi matatanggal yung baka matanggal yung yung takip ng ating mga pagkain. Kaya dahan-dahan lang ang takbo natin. Tayo mga idol. Yan. No car sticker, no entry. Bali nakapasok na tayo rito sa Punta Verde. So hanapin na lang natin yung phase 3. Ito phase 4. So ang bilang niya paabante. Ang ganda, ang linis, maluwag. First time natin makapasok dito. Bali, phase 3 ang pinasukan natin mga idol dito sa Punta Verde. So, pangatlong kanto mula dito, kakaliwa tayo. Pangatlong kanto, kaliwa. Ayun, bali dulo siya. Gutom na yung ating mga pagdideliveran. Sabi niya 11:30 pa daw makakapunta. So ngayon, napabilis sila. Bali na-deliver na po natin yung ating mga pagkain in order. So hindi ko na po i-vlog kasi
Medyo may pagka-strict po yung mga umorder. So pauwi na tayo, pabalik na tayo ng shop. Ayan po yung daan. So touchdown na po tayo rito sa ating shop. Ayan. So simple-simple lang ang ating shop. Tapos mag-aabang pa tayo hanggang 3 o'clock o 4 o'clock kung may o-order. Kung wala nang o-order, uwi na tayo. Ayan. So medyo nakakapagod ang ano natin, yung linggo at saka yung araw na to. Kasi puro madaling araw ang gising natin. Ikot-ikot po tayo, maghanap muna tayo ng ating mabubuyset o paglilibangan dito. So yun nga mga idol, wala na tayong dumating na order. Wala kanina. So may ilalunch ngayon si idol natin ng Boodle Fight dito. Dito rin to kay HUG, kay Hag, kay Sherwin. Chris, ram ko muna sa luglan na. Para pansin mo lang nila ako. Ayan na po, Boodle Fight. Meron siyang ano to? Pork, crabs, shrimp. Ayan, may mga mussels, tsaka manok. Kompleto siya. Hindi pa nakaganon yan. Hindi pa siya full blast. Baga, for ano lang to, for trial muna. Food tasting. Hi sir! So, ang pangunahing chef nito is si Alexander. Chef Sander, ayan. Tsaka si Chef Gerald, yun. Ako yung phone. Ano dito? Yung utol natin dito. Mahilig magpatawa. Ayan. So mamaya, titikman din daw natin yan. So far, mangungulit muna tayo dito kay Chris ulit. Chris! Happy Sunday! Hindi na naman tayo sa vlog ni Chef Q. Yan! So ano bang gagawin natin ngayon? Magwawala ako ngayon. Bakala ko kung magwawala ngayon. Ikaw pala? Ako magwawala. O ikaw na, sige. Mamaya ako. Oo. Mamaya, magsasara na ako. Tayo po'y makikikain sa kanilang Boodle Fight. You know? Yaman. Manyaman yun. Masasabi mo? Manyaman yun. Diskarte may tanong. Bali yun po mga idol. Tapos na yung ating maghapon. Hindi na tayo na-orderan ng pangalawa. Pangatlo. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Bye-bye!